Patuloy na kumakalat ang usok na nagmumula sa ritual na ginawa ng isang Indonesian druid na si Simon. Huminto ang dulo ng usok sa kabilang bloke ng lugar. Bali isang street ang nasakop noong hugis pabilog na dimensyon. Kahit marami na ang namamatay sa loob ng covered radius ng usok, hindi pa rin maiwasan ang pagdami ng mga ususero. Marami ang umiiyak pero natatakot lumapit sa kanilang mga mahal sa buhay na naroon sa loob ng radius ng usok. Kagaya na lang ng isang ama na saglit iniwan ang kanyang pamilya sa food bazaar dahil may bibilhin siya sa isang hardware sa unahan. Noong papabalik na siya ay nakita niya na lang ang mga taong nasa lupa na nalulusaw na ang balat at laman. Papasok pa sana siya sa covered radius pero may isang lalaki ang nagsabi sa kanya, "Kuya, huwag mo nang subukan. Wala ka na rin maililigtas sa loob. Naroon din ang nanay at tatay ko na dapat kikitain ko para kumain kami sa bazaar. Pero nahuli ako ng dating dahil may inasikaso pa ako bago ako nagpunta rito." Sabi naman ng lalaki, "Pero naroon ang asawa at mga anak ko." "Huwag mo nang subukan, kuya. Iyang mga tao pagkalampas dyan sa may halamanan ay katulad din natin. May pamilya at mga kasama na nasa loob. Pinilit nilang pumasok sa bilog na sakop ng usok pero hindi na sila nakalayo kaya nagkapatong-patong na sila dyan." Wika pa ng binata na hindi bababa sa 20 ang edad. Napaluhod na lang ang lalaki dahil alam niyang tama ang sinasabi ng binata. Paparating pa lang kasi siya sa bahaging iyon ay may nakasabay na siyang isang lalaki na nagmamadaling tumakbo papunta sa bazaar. Nabangga pa nga siya noon kaya tumalsik ang bitbit niyang paper bag na hawak niya sa kaliwang kamay. Sa kanan niya naman ay ang isang malaking lata ng pintura na gagamitin niya sa pag-repaint sana ng kanilang banyo. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng lalaking iyon, hindi kalayuan sa dulo noong covered radius ng usok. Kaya alam niyang totoo at tama ang sinasabi ng katabing binata. Ilang saglit pa ay nagsidatingan na ang mga pulis. Agad nagkordon ng yellow tape sa paligid noong pabilog na bahagi na may maaaninag na usok. Sunod na dumating ay ang mga ambulansya at kawani ng ospital na kukuha ng smoke sample para pag-aralan kung anong klaseng lason o biochemical warfare na siyang pumapatay sa napakaraming tao sa loob noong City Food Bazaar. Nagkagulo rin ang media na kanya-kanyang setup ng kanilang kamera sa di kalayuan. Dumating sa site si Detective Jimenez kasama si SPO3 Demetrio Narciso. "SPO2 Edwin Alindaw, ano nangyari rito?" Tanong ni Detective Jimenez sa isang pulis na nauna sa lugar. Sir, may usok po na mabilis kumalat sa lugar. Nagmula ang usok sa gitna mismo ng bazaar. Nasa patrol car ako noong mapansin ko iyon. Huminto ako para pagmasdan kung anong nangyayari. Noong simula ay parang wala namang kakaiba. Dumami pa nga ang mga tao na kumukuha ng video footage. Akala siguro nila may street magician. Tapos bigla na lang silang nagsigawan. Lumabas ako ng sasakyan para tulungan sana sila. Pero natigilan rin ako noong makitang lahat ng inabot ng usok ay nalusaw ang balat at laman. Tumakbo na rin ako papalayo. Saka ako nagradyo sa station para i-report itong kakaibang nagaganap. Mahabang paliwanag pa ni SPO2 Edwin Alindaw. Napalingon si Detective Jimenez sa mga medical researcher na nasa gilid. Mga nakatayo lang ang mga iyon at takot lumapit. "Anong ginagawa niyo rito?" Kukuha po sir ng smoke sample at mga specimen sample ng mga victims." Bakit nakatayo lang kayo dyan?" Hindi naman nakaimik ang mga iyon. Sabi naman nung isa, "Sir, first time namin mag-field work. 6 months pa lang kami sa trabaho. At ito ang unang pagkakataon
na maka-encounter kami ng biohazard gas. Madalas, mga blood sample lang ang kinukuha namin. Sumabat naman si SPO3 Narciso. Kawawang mga newbie, ipinain ng mga boss at mga senior officer nila sa peligro. Wala ba kayong hazmat suit? Meron po, sir. Sagot naman ng isang babae na kasama sa team. Miss, anong pangalan mo? Melay Cabarubias po. Ikaw naman, miss? Jason Baslan. Anong job description nyo sa kumpanya nyo? Medical technologist po. Sagot pa ng babae si Jason Baslan. Anong pangunahing trabaho ng katulad nyo? Mag-examine po ng mga blood at chemical sample. Paano kayo mag-e-examine kung hindi kayo kukuha ng sample? Sarkastikong wika pa ni SPO3 Narciso. Sumabat naman si Detective Jimenez. Narciso, easy ka lang. Masyado kang masungit sa kanila Parang hindi ka naman dumaan sa pagiging newbie. Miss Cabarubias, ikuha mo ako ng hazmat suit. Ako na ang kukuha ng sample para sa inyo. Tsaka siguro 5 sample vials na rin. Paglalagyan ko ng mga sample ng dugo at laman na natunaw sa paligid. Agad namang kumilos sina Melay Cabarubias at Jason Baslan at kumuha ng hinihingi ni Detective Jimenez. Sir, ito na po Miss, hindi ako marunong magsuot nito. Tulungan niyo ako magsuot kung paano. Baka matusta ako nito kapag may hindi ako naisara. Okay po, sir. Wika pa ng 2 babae at agad nang tinulungan si Detective Jimenez sa pagsusuot noong hazmat suit. Narciso, hawakan mo muna itong baril ko. Okay po, sir. Noong maisuot na ang hazmat suit, ay dahan-dahan ang humakbang si Detective Jimenez papunta sa infected area. Sumalok siya ng usok sa may bandang gilid dahil doon lang ang bahaging medyo may makapal pa. Tapos lumapit siya sa mga katawan na nakahandusay na halos hindi na makilala kung babae o lalaki ang itsura, maliban na lang sa suot nilang damit. Kumuha rin siya ng sampol noong natutunaw na laman. Halo-halo na iyon, laman, balat at dugo. Noong nakakuha ng 3 sampol, ay narinig niyang sumigaw yung babaeng technologist na si Melay Cabarubias. Sir, bilisan niyo pong umalis dyan. Nagsisimula ng matunaw ang hazmat. Ha? Akala ko ba matibay ang ganito sa biohazard gas? Opo, sir. Pero mukhang ibang level ang tapang ng hazard gas na meron dito. Dali-daling nilagyan ni Detective Jimenez ng specimen sample ang pang-4 na vial at agad nang tumayo. Sakto lang na nakalampas siya sa dilaw na kordon nang sumingaw na ang hazmat suit. Lintik, muntik na ako ron Kinakabahang wika pa ni Detective Jimenez habang tinutulungan siya ng 2 babae na mahubad ang hazmat. Sorry po, sir. Muntik na kayo mapahamak. Hayaan mo na. Ganito naman talaga ang realidad ng buhay ng mga pulis araw-araw. Palaging nasa peligro. Kaya palakasan na lang ng guardian angel. Hindi nyo ba kukunin sa akin ito? Wika pa ni Jimenez sa mga kasama noong babae na nakatunganga lang. Noong matauhan ay agad sila kumuha ng ice chest na may dry ice at doon inilagay ang mga sample vials. Noong makalayo na ang mga kasama ay sinabi ni Detective Jimenez, Miss Cabarubias, humanap ka ng ibang teammate o work partners na hindi tatanga-tanga. Mapapahama ka kung palaging absent-minded ang mga kasama mo. Para na rin sa ikatatagal ng iyong buhay sa mundong ibabaw. Sige na. Umalis na kayo at alamin kung anong dahilan ng pagkatunaw ng laman ng mga tao rito. Ito ang isaalang-alang nyo Pagmasdan mo muna ang lahat ng bagay na nasa loob ng affected zone. Tao lang ang napinsala. Ang mga halaman o kahit ang mga bulaklak ay hindi malang nalanta. Ibig sabihin, intended talaga iyan para sa mga tao. Sa unahan? May pusa pang naglalakad. Bakit hindi yun naapektuhan kung living things ang target niyang chemical na yan? Yun ang alamin nyo Kayang pumatay ng tao at maglusaw ng balat at laman
pero hindi kasama ang mga hayop at halaman. Okay sir, iti-take note ko po yan. Wika pa ng babae at umalis na ang buong grupo. Lumapit naman si SPO3 Narciso at iniabot ang baril ni Detective Jimenez. Sir, baril mo. Grabe ka sir, napakatapang mo talaga. Hazard gas yan eh, pero hindi ka malang nagdalawang isip na lumapit. Alam mo Narciso, kung lahat na lang ay katatakutan natin, edi wala na tayong malulutas na kaso at hindi natin mapoprotektahan ang mga tao sa ating nasasakupan. Sabagay, tama ka sir. Maiksing sagot pa ng kasamang pulis. Kinuha ni Detective Jimenez ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello Rafael, nasa San Agustin ka pa ba? Oo Jimenez, bakit? Rafael, narito ako ngayon sa affected area noong biohazard gas na kumalat sa City Bazaar. Kakaiba ito Rafael, dahil tao lang ang mga namamatay, hindi nalalanta ang mga halaman at bulaklak. May pusa pa nga ako nakitang naglalakad-lakad sa affected zone. Saglit na nag-isip si Rafael bago sumagot. Jimenez, sigurado kang normal na pusa lang yung nakikita mo? Abay oo naman, anong tingin mo sa akin? Hindi marunong kumilala ng pusa na normal sa imported? Pusang kalye lang ang tinutukoy ko rito. Kung ganon, hindi yan biohazard chemical o gas. Mystical yan. O may kinalaman sa kababalaghan. Pumwesto ka sa isang gusali kung saan makikita ang area ng bazaar. Siguradong may taong nariyan na siyang nagpakawala ng sinasabi mong usok. E di kung naroon pa ang may gawa nito, siya rin mismo mamamatay. Hindi, ganito lang yan Jimenez. Ang aso ba, kapag nakagat niya ang sarili niya, ay mamamatay siya sa kanyang sariling rabies? O ang ahas, ikamamatay niya ba kapag nasugat siya at malagyan ng sarili niyang kamandag? Hindi ko pa tested ang theory na yan pero sa tingin ko ay hindi. Sige na, tawagan mo ako kapag nakita mo na ang sinasabi ko. Wika pa ni Rafael sabay patay ng tawag. Agad naghanap ng ibang pulis sa area si Detective Jimenez. SPO1 Fernan Rojas, SPO2 Jake Ortiz at PO1 Hiljan Calipes. Tara, samahan niyo ako. Aakyat tayo sa rooftop ng munisipyo. Kita mula roon ang paligid ng bazaar, di ba? Yes sir. Sige, magdala kayo ng telescope. Sundan niyo ako. Talasan niyo ang paningin niyo sa paligid ha. Hindi natin alam kung may iba pang kasama ang mga kalaban rito. Yes sir. Wika pa ni na SPO1 Rojas, SPO2 Ortiz at PO1 Calipes at kumuha ng telescope sa kanilang sasakyan. Pagkarating sa munisipyo ay naabutan nilang nagkakagulo ang mga empleyado. Kanselado na ang trabaho dahil sa nangyayaring insidente sa labas. Hindi kataasan ang gusali. 4 na palapag lang iyon. Pagkarating roon ay agad nilang siniyasat ang paligid ng bazaar. Nanlaki ang mga mata ni Detective Jimenez noong makita ang isang lalaki na prenting nakaupo sa mismong gitna ng food court ng bazaar na kumakain ng french fries at may soft drink sa harapan. Ang walang hiya! Nagawa pang magmerienda habang nagkalat ang bangkay na nalulusaw ang laman sa kanyang paligid. Wika pa ni Detective Jimenez sa katamtamang lakas ng boses. Sir, tingnan niyo po sa may unahan niya. May isang plangganang bakal. Doon po nagmumula ang usok. Agad namang inilipat ni Detective Jimenez ang kanyang tingin at nakita ang plangganang bakal na siyang naglalabas ng manipis na abuhing usok. Ilang saglit pa ay tumayo ang lalaki at lumapit sa plangganang bakal. Dinampot ang container at may ibinuhos na malapot na kulay pulang likido. Ano yung binubuhos niya? Dugo? Wika pa ni Detective. Opo sir, mukhang dugo po eh, kasi mapula at malapot. Sagot pa ni PO1 Calipes. Pagkabuhos lang noon ay muling kumapal ang usok at kumalat. Lintik, mukhang palalawakin niya pa ang sakop ng infected area. Agad niyang kinuha ang radyo. SPO3 Narciso, paalisin mo na lahat ng taong malapit sa infected area. Pinapalawak ng suspect ang coverage ng usok niya. Umalis na kayo dyan.
Pati na ang mga taga-media, paalisin nyo na. Aabutin ang area nila dyan. Agad namang kumilos si SPO3 Demetrio Narciso at nag-order ng immediate evacuation sa lahat ng naroon sa area. Pero dahil sa narito sila sa Pilipinas, kaya matitigas ang ulo ng mga tao, marami ang nagmatigas na umalis. Hindi daw nila maiiwan ang kanilang mga tindahan at negosyo dahil siguradong may sasalising mga kawatan. Halos kalad-karina ng mga pulis ang mga tao na magsilikas na. Pero ilan lang ang kanilang nahikayat. Ang ibang mga matatanda na ay sinasabing handa raw silang mamatay na binabantayan kung anong meron sila. Muling kinuha ni Detective Jimenez ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang opisyal. Hello, Captain Eric Gonzalez. Sir, hindi ito biohazard attack. May kinalaman ito sa kababalaghan. Nasa gitna ng affected area ang suspect. Muli siyang nagsasagawa ng ritual para mas lumawak ang coverage ng usok niya. Nag-order na po ako ng forced evacuation sa mga malapit na residente. Okay, sige Detective Jimenez. Hintayin mo ako dyan. Magpapadala na ako ng SWAT team. Kailangan man-neutralize na yung suspect na sinasabi mo. Copy that, Captain. Sagot ni Detective Jimenez at pinatay na ang tawag. Hello, Rafael. Mukhang tama ka. Nakikita ko na ang taong sinasabi mo. May ibinuho siyang likido na kulay pula at malapot. Dugo? Hindi ko masabi kasi malayo ako. Pero ayon sa nakikita ko ay mukhang dugo nga iyon. Saan niya ibinuhos? Sa isang bakal na planggana. Sacrificial bowl? Anong masasabi mo rito, Rafael? Babalikan kita, Jimenez. Hindi naman ako antingero o babaylan. Magtatanong ako sa mga mas nakakaalam sa ganyang ritual. Okay, sige Rafael, bilisan mo. Kumilos na kasi siyang muli. Kumakapal na naman ang usok at lalo pang lumalawak ang cover area. Oo, gagawin ko ang makakaya ko para mabalikan kita agad. Okay, sige Rafael, salamat. Agad pumasok ng bahay si Rafael at hinarap ang magninong na sina Mang Magno at Rigor. Mang Magno, may nangyayari pong gulo sa sentro ngayon. Mukhang isang antingero ang gumagawa. Hindi pa natatapos sa pagpapaliwanag si Rafael ng mga pangyayari nang biglang magkaroon ng flash report sa TV at ipinakita ang nangyayari sa sentro. Natulala ang magninong at titig na titig sa screen ng TV. Tama ba ang nakikita ko? Natutunaw ang balat at laman ng mga taong inaabot ng usok? Oo, Mang Magno. Nakausap ko ang isang pulis na kontak ko doon. At sinabi niyang mga tao lang daw ang napipinsala. Hindi kasama ang halaman, bulaklak at mga hayop. Kasi may naglalakad-lakad pang araw na pusa sa loob ng affected zone. Itim na mahi ka yan, Rafael. Yun din ang tingin ko, Mang Magno. Pero ang tanong, paano natin yan pipigilan? Siguro, kailangan natin pigilan ang pagpapatuloy noong pausok niya. Hindi naman kasi yun normal na pausok kung dugo ang ginagamit niyang fuel. Isa lang ang ibig sabihin noon, isa yung pag-aalay para makakuha siya ng enerhiya mula sa kadiliman at iyong dugo ang nagiging kabayaran. Paano natin magagawa yun ngayon? Lalo at pinalawak ng may gawa ang coverage noong kanyang usok. Hindi tayo makakalapit sa kinaroroonan niya. Wika pa ni Rafael. Kailangan nating matawag ang pansin noong taong gumagawa ng pag-aalay. Ilayo siya sa lokasyon ng bilog. Tapos kapag natalo natin siya, kusang mawawala ang epekto noong kanyang orasyon na inilagay sa ritual dahil patay na siya. Pero Rafael, hindi pwedeng ngayon na may araw pa. Dahil unang-una, napakaraming usosero. Mae-expose ang itsura nating lahat sa mga kalaban. Idagdag pa na napakaraming media na nakabantay roon. Subukan nyo na rin sigurong hagisan ng pampasabog ang kinaroroonan ng alay niya para maitaob at maitapon ang laman. Tapos na rin iyon kapag ganoon. Mahabang paliwanag pa ni Mang Magno. Sige Mang Magno, aalis tayo mamayang pagdilim para magamit natin ang dilim sa ating panig. Tatawagan ko muna ang kontak ko roon para mapalis muna nila ang mga usosero sa lugar. Muling lumabas ng bahay si Rafael at idinayal ang cellphone.
Hello, Jimenez. Oh, Rafael, may solusyon ka na naiisip? Oo, pero kailangan nating hintayin na gumabi. Ha? Bakit? Kasi hindi kami pwedeng ma-expose sa media. Di ba nasabi ko na sa'yo na may malaking sindikato ang namumuno sa mga nanggugulo dito sa San Agustin? Isa lang yang maliit na galamay. Paraan nila para mapalabas kami. At kapag nakita na nila kami, di mas madali na kami na target. Pero Rafael, hat na rito si Captain Gonzales. Gusto niya nang maglunsad ng strike doon sa taong nakikita namin na prenting nakaupo sa gitna. Di pigilan mo kung may magagawa ka. Pero kung wala, di hayaan mo na lang. Basta sinasabi ko sa'yo, hindi yan simpleng kalaban. May mataas na kaalaman yan sa lihim na karunungan. Okay, sige Rafael, susubukan ko magagawa ko. Wika pa ni Detective Jimenez, sabay patay ng tawag. Makalipas ang kalahating oras, ay sunod-sunod nang dumating ang mga sasakyan ng SWAT team. Kasunod na rin sa likuran ang sasakyan ni Captain Gonzales. Agad bumaba ng gusali si Detective Jimenez at nilapitan ang superior niya. Captain, tumawag ako sa kontak ko. Sa tingin raw nila ay hindi yan basta-bastang terorista lang. Isa yang taong nag-aral ng lihim na karunungan. Kasi kung titignan mong mabuti, wala siyang dalang electronic device na maaaring pagmulan ng kanyang ginagamit na usok. Nakita ko lang kanina na nagbuo siya ng pulang likido sa planggana. At sa tingin ko, dugo yun. What are you talking about, Detective Jimenez? Hindi ka ba nag-aral ng forensic science? Lahat ng maaaring makamatay ay nagmumula sa biohazard chemical o gas, lalo kung dinadaan sa usok. At ang taong yan ay hindi siya sasantuhin ng bala natin kapag hindi siya sumuko. Sige, pamunuan mo na ang strike na gagawin natin dyan. Pero sir, mapapahamak lang ang mga tauhan natin. Paano naman mapapahamak? Hindi tayo lalapit. At mabagal naman ang ginagawang paggapang na usok niya. Kaya magagawa natin umatras kapag lumapad pa ang sakop niyan. Hindi na sumagot pa si Rafael at naramdaman ni Captain Gonzales na ayaw nitong gawin ang kanyang pinag-uutos. SPO3 Narciso, ikaw na ang mamuno sa strike. Detective Jimenez, mag-uusap tayo pagkatapos ng gulong ito. Re-reviewin natin ang capability mo kung fit ka pa ba sa iyong posisyon bilang detective. Galit na wika ni Captain Gonzales. Men, posisyon na kayo lahat sa kanang bahagi. Hindi tayo pwede sa kaliwa dahil maaring gumantiyan at masira ang munisipyo. Sniper 1, Janet Coral. Sniper 2, Lalene Cuestas. Sniper 3, Florami Oracoy. Sniper 4, Rosalina Kabungkag. Sniper 5, Ruby Shane Maglupay. Kayong 5, sa rooftop kayo pumwesto. Assault Team, SPO1 Jason Ramar. SPO2 Rudy Dakanay. SPO3 Randy Bagasol. Ready on my mark. SPO2 Jomel Bentayan. Bitbitin mo yung grenade launcher natin. Ikaw din, SPO2 Ramil Mustasa. Yes sir. Sagot pa ng mga tauhan. Lumakad na rin papunta sa harapan ng SWAT team si Captain Gonzales. Hoy, ikaw na nasa gitna ng plaza. Mawalang galang na sa iyo ha. Iistorbohin namin ang pagmemeryenda mo. Sumuko ka na lang ng maayos at pag-usapan natin ito sa presinto para wala nang masaktan. Bibigyan ka namin ng 5 minuto para makapag-isip ng tama. At kapag natapos na ang 5 minuto, ay mapipilitan na kaming pasukuin ka ng puwersahan. Mahabang litaniya pa ni Captain Gonzales sa megaphone. Sa bahagi naman ng druid na si Simon, habang nagmemeryenda siya, ay nakita niya na agad ang pagkalat ng mga pulis. Nilingon niya ang sacrificial bowl. Humihina na ang pag-usok noon, kaya tumayo siya at nagbuhos doon ng dugo mula sa container. Matapos magbuhos ay nagpalingalingay siya sa paligid. Nakita niya ang tindahan ng barbecue. Marami ang nakadisplay sa salamin na estante na mga naluto na. Lumapit siya roon at kumuha ng 5 stick. Dumampot na rin siya ng 4 na siopaw sa katabing stall at isang 1.5 na soft drinks uli.
Naubos niya na kasi yung unang kinuha niya. Kailan ba lalabas ang mga antingero na pakialamero rito? Gusto siguro nilang ubusin ko muna na patayin ang mga tao sa bayan na ito bago sila lumabas Bulong niya sa sarili. Napalingon naman siya sa mga SWAT team members na kanya-kanyang posisyon habang nakatutok sa kanya ang baril. Hindi rin nakalampas sa kanyang paningin ang 5 mga babaeng snipers na pumwesto sa itaas na gusali. Anong akala nila sa akin? May tinatagong baril na bigla na lang mamamaril sa kanila? Kung makalakad ang payo ko, akala mo maraming kalaban Nangingiting bulong ni Simon sa sarili habang malalaki ang kagat sa hawak na siopaw. Kahit medyo may kalayuan ay nakita niya ang isang mataba pero matangkad na lalaki. Sinisermonan ang isang hindi nakaunipormeng pulis na mukhang ayaw lumaban. Naningkit pa ang mga mata niya noong makitang dinuduro-duro ng matabang lalaki yung kanyang tauhan. Ay, si Taba. Nakalimutan niya siguro na ipis din siya. Pinuno ng mga ipis na madaling tirisin. Kung makasigaw at makaduro sa tauhan niya. Iiling-iling na wika niya pa habang panay ang subo ng malalaking tipak na barbecue. Ilang saglit pa ay narinig niyang nagsalita ang pinuno ng mga pulis na kanyang nakikita. Pinapasuko na siya nito. Natawa na lang siya habang hindi mawala ang ngiti sa labi. Kung alam lang ng mga pulis ang kaya niyang gawin, dapat ay kanina pa sila nagsitakbo papalayo para iligtas ang kanilang mga buhay. Balik naman tayo sa bahagi ni Detective Jimenez. Kinuha niya ang cellphone at muling tinawagan si Rafael. Rafael, ginawa ko na ang lahat ng pagkumbinsi, pero matigas si Captain Gonzales. E di lumayo ka na dyan para hindi ka na madamay. Tatawagan kita kapag papunta na kami dyan. Siguraduhin mong sapat ang layo mo At least 5 kilometers sa lokasyon na yan. Sige Rafael, hindi ko nagugustuhan ang ginagawa ko ngayon, pero may tiwala ako sa iyo. Oo Jimenez, ayoko lang na masama ka sa mga masasawi. Ginawa mo na ang iyong magagawa, binalaan mo na sila. Kaya kung mapapahamak man sila dyan, wala ka ng kasalanan. Wika pa ni Rafael. Sige Rafael, salamat. Wika naman ni Jimenez at naglakad na papunta sa kanyang sasakyan at umalis sa lugar. Nagradyo naman si SPO Trin Raciso kay Captain Gonzales. Captain, ready na kami rito. Sige, commence firing! Wika pa ni Captain Gonzales. Agad nagpaputok lahat ng mga pulis na naroon sa area. Maging ang mga sniper ay nagpaputok na rin. Pero nagulat silang lahat noong kumapal ang usok sa mismong kinaroroonan ni Simon. Sobrang kapal at hindi na talaga makita ang lalaki. Tinanguan ni Narciso sina SPO2 Bantayan at SPO2 Mustasa. Agad namang naintindihan ng dalawa ang gagawin at pinaputok na ang RPG o rocket-propelled grenade. Noong magsimula ang putukan ay umusal lang orasyon si Simon upang kusang lumihis ang mga bala at hindi siya tamaan. Kaya nagkasira-sira ang mga estol sa kaliwang bahagi ng plaza. Napikon si Simon noong makita niyang nagkabutas-butas ang container na pinaglagyan niya ng dugo. Dahilan para maubos ang laman noon at kumalat sa simento. Lintik na mga ipis! Wika niya pa. Umusal siya ng orasyon at kumumpas sa hangin paturo sa grupo ng SWAT team. Iyong dalawang RPG na papunta sana sa kanya ay bumalik at doon bumagsak sa kinaroroonan ng mga pulis. Nagpulasan ang karamihan pero marami ang naabutan ng pagsabog, lalo at dalawa pa iyon. Nakita niyang buhay pa ang kapitan ng mga pulis. Inaalalayan iyon ng dalawang tauhan. Kumumpas siya at itinuro ang tatlo. Biglang lumutang sa ere ang tatlong pulis at dinala ng hangin sa kanya. Hindi natunaw ang mga balat at laman ng tatlo dahil pinoprotektahan sila ni Simon. May iba siyang paggagamitan sa tatlong iyon. Pagkalapit ay mabilis na nagsibunot ng maiksing baril ang tatlo.
para barilin sana si Simon. Pero ngumiti lang ang lalaki at biglang nagbaga ang mga baril, kaya nabitawan din nila iyon bago pa nila maiputo. Pagkalapit ay ginuhitan niya ang noo ng tatlo gamit ang kanyang matalas na kuko. Pagkatapos noon ay naging paralisado na ang tatlo. Tanging mata na lang nila ang nakakagalaw pero hindi na rin nakakapagsalita. Nakalutang pa rin ang tatlo sa ere. Dinala niya iyon sa isang mahabang lamesang kahoy at doon magkakatabing inihiga nang nakalaylay ang ulo pa ibaba. Kinuha ni Simon ang sacrificial bowl at inilagay sa ilalim ni Captain Gonzales. "Pasensya na kayo, itinapon niyo ang reserba kong dugo kaya dugo niyo na lang ang gagamitin ko." Wika niya pa at agad hiniwaan ang leeg ni Captain Gonzales. Bumalong ang dugo mula sa lalamunan patungo sa gilid hanggang sa napunta sa may bato at tumulo na paibaba. Nasa ibaba naman nakasahod ang plangganang bakal, kaya muli na naman iyong umusok ng malakas. Sa ganoong sitwasyon na unti-unti lang ang tulo ng dugo ni Captain Gonzales. Aabuti ng mahigit 2 oras bago iyon maubusan ng dugo. At meron pang 2 pulis na katabi niya na susunod na pagpapatagasan ng dugo. Kaya kahit abuti ng hating gabi si Simon roon, ay hindi siya mauubusan ng dugong mapapatagas. Napangiti na lang siya dahil hindi na siya nahirapang maghanap ng gagawing fuel na dugo sa kanyang ritual. Ang mga kapulisan naman ay saglit na natahimik. Walang nagpapaputo, lalo at nakita nilang napunta ang kanilang kapitan sa gitna. May makapal pa rin na usok kaya wala silang malinaw na makita kahit pa magteleskopyo sila. Baka tamaan lang nila ang 3 kapwa nila pulis sa gitna kung magpapaputok sila basta-basta. Inasikaso na lang muna nila ang mga kasamahang sugatan dahil sa pagtama ng RPG. Tinignan ni Simon ang plangganang bakal at muling umusal ng orasyon. Pagkatapos noon ay mas lalong kumapal ang usok at lumawak na naman ang sinakop ng affected area. Kaya ang mga sugatang pulis na hindi pa nahahakot ng mga kasamahan para ilayo sana sa lugar ay nalusaw na rin ang balat at laman hanggang sa bawian ng buhay. Samantala, sa bahagi naman nila Lino ay naghahanda pa lang sila ng hapunan. Nagkikwentuhan sina Lino, Kulas at Rosalia sa may likuran ng bahay habang naghihimay ng malunggay na iniabot sa kanila ni Mancio. May ginagawa kasi yung iba, kaya sa kanila ipinagkatiwala ang paghihimay. "Kuya Lino, wala pa rin bang balita kina Aling Sally? Hindi mo ba inutusan si Clea na mag-ikot muli sa Biniktikan City?" Tanong pa ni Tingting. "Wala akong balita sa kanila, Ting. Hindi ko na rin muna pinabalik doon si Clea. Kasi noong huli niya punta roon, ay sinabi niyang may malakas na enerhiyang itim ang bumabalot sa buong syudad. Alam nilang gagamit tayo ng elemental, kaya hindi imposibleng pinaghandaan na rin nila tayo. Mano-mano paghahanap na lang ang gagawin natin kapag oras na napupunta tayo roon. Ayokong isubo sa panganib ang mga kaibigan nating elemental dahil kapag nahuli sila, ay siguradong pahihirapan sila roon at kakatasin lahat ng enerhiya at kakayahan na meron sila hanggang sa malagutan ng buhay. Hindi man sila mga normal na tao, pero pamilya na rin ang turing ko sa kanila. Kaya kasama sila sa gusto kong protektahan." Mahabang paliwanag pa ni Lino. "Sa bagay, may punto ka naman dyan, Kuya Lino. Mas magiging mahirap na kalaban ang mga naroon sa Biniktikan City kung magkakaroon pa sila ng kakayahan mula sa mga elemental." Maya-maya ay sumilip si Mancio mula sa kusina. "Ano? Tapos na ba yung pinapahimay kong malunggay?" "Hindi pa," sagot naman ni Kulas. "Ano ba naman yan? 4 na kayo dyan, mabagal pa rin," sabi naman ni Tingting. "Uy, hindi ako kasama dyan ha. Magpapakain ako ng mga isda, kaya bawal ako istorbohin," sabi naman ni Lino. "Uy, bilisan na daw natin. Nagagalit na si Cook Ang bagal natin Sumagot naman si Rosalia. "Malay ko ba kasi kung paano ito gawin ng mabilis? Hindi naman ako kumakain ito dati.
Tapos sa bahay naman natin ay si Lolo Ino ang naghihimay. Komento naman ng dilag habang isa-isang pinipitas ang dahon ng malunggay mula sa tangkay. Natatawa na lang si Kulas habang tinitignan ang ginagawa ni Rosalia. Nakakasampu na kasi siya, samantala si Rosalia ay hindi pa rin tapos sa kanyang isang pirasong tangkay ng malunggay. Matapos makapaghapunan at naihanda na lahat, ay nagsisakay na sila sa service nilang puting van. Matagal ang kanilang magiging biyahe dahil 5 bayan ang distansya ng Santa Monica sa bayan ng San Pablo. Mabagal lang ang takbo ng sasakyan, lalo at brownout na sa mga bayan papunta roon. Dahil ang mismong main power grid ang inatake noong taong humihigop ng kuryente. Pagkarating ng grupo sa Santa Monica ay sinabi ni Lino, "Rosalia, patayin mo ang headlight." Agad naman siyang sinunod nito. Sa kanya inilabas ang telescope nila na kaya mag-register ng heat signature. Noong walang makitang kahit anong kalaban, ay sumenyas na si Lino na umabante. Dumiretso sila sa may commercial area. Madilim ang lugar at walang katao-tao. "Kuya Lino, may movement sa unahan. 2 o'clock direction." Titig na titig si Lino sa scope at hindi umiimi. "Mahal, bakit?" "Kasi may nakikita akong naglalakad pero wala namang heat signature. Ibig sabihin, hindi sila buhay na mga tao." "So, zombies?" "Oo, Ting. Mukhang zombies nga. Pero duda ako kung galing ito sa Vinictican City. Masyadong malayo iyon rito. Tsaka, dapat mauunang magka-zombies ang San Agustin hanggang sa San Pablo bago rito. Malamang may necromancer na naman rito ngayon." Maya-maya ay mas lalo pang dumami ang mga zombies na naglabasan sa unahan. Nagsalita si Lino, "Rosalia, tara na. Umalis na tayo rito. Mahirap maipit sa gitna ng napakaraming zombies. Maghanap muna tayo ng mapagtataguan." Nagsalita naman si Kulas, "Lino, doon kaya. Mataas ang gusali at kita ang bahaging ito." "Sige, subukan natin doon. Pero sa likod tayo dumaan para hindi tayo mapansin ng mga kalaban." Dahan-dahan ang pagpapatakbo ni Rosalia ng sasakyan para hindi mabulabog ang mga zombies sa paligid. Pagkarating sa likuran ay nakita nilang nakakandado ang isang maliit na gate roon. Lumabas si Tingting at kinuha ang dala nilang palakol at hinampas iyon ng malakas. Isang palo lang at mabilis din namang nasira ang kandado. Saglit silang nagmasid kung hindi ba nakatawag ng atensyon ang ingay ng pagpalo ni Tingting. Pero wala namang dumating na mga zombies. Kaya agad nang sumenya si Tingting na magsipasok na. Naunang pumasok sina Kulas, Mancio at Rosalia. May mga dala silang baril upang magawang man-neutralize kung meron mang kalaban sa loob. "Tara na, Kuya Lino." "Sige, Ting, dito muna ako sa may gate. Hindi pwedeng magsipasok tayong lahat agad roon. Paano na lang kung marami palang kalaban doon sa loob at kakailanganin nating umatras. Tapos makompromise ang exit na ito. E di patay na tayo." "Sige na, tulungan mo na sila maghalughog sa buong gusali. Tapos kapag clear na ang lahat, saka mo ako balikan rito." "Okay, sige, Kuya Lino." Sumunod na nga si Tingting sa 3. Naabutan niyang nasa 2nd palapag ang 3. Tinapik niya si Mancio. "Bay Mancio, anong meron sa gusaling ito?" "Yung unang palapag, may mga nakaparadang motorsiklo, mga bago. Mukhang istakan ito ng mga produktong paninda eh." "Sige, doon ka sa ibang silid, dito naman ako." Wika pa ni Mancio. Narinig nilang sinabi ni Rosalia, "Clear." "Clear din dito." Wika din ni Kulas. Pagkalabas ni Mancio ay sinabi niyang, "Mga nakabox ang meron doon. Mukhang mga spare parts ng mga sasakyan." Suminya si Rosalia pa itaas at nauna na sa pag-akyat. Nakasunod naman ang 3. Nakita nilang bahay iyong nasa 2nd palapag o tirahan kasi may sofa ang isang malapad na sala.
Tapos sa unahan lang kaunti ang malapad na dining table at kitchen. Binuksan naman ni Mancio ang isang pinto. Isang malapad na banyo. Grabe naman ang banyo nila. Mas malawak pa ito sa bahay ni Tatang Perling ha. May maliit pa na swimming pool sa loob at may kwarto uli na salamin. Saglit naman na sumilip si Rosalia doon. Jacuzzi ang tawag diyan, Mancio. Ha? Anong jacuzzi? Jacuzzi, hindi jacuzzi. Maliit na paliguan yan. Tapos may bumubuga na tubig sa lahat ng bahagi. Kaya habang nakababad ka dyan ay para ka na rin minamasahe dahil malakas ang buga ng tubig. Wow, meron palang ganun. Nagsalita naman sa kabilang kwarto si Tingting. Bay Mancio, mukhang ito ang hinahanap mo. Agad namang lumabas ng CR si Mancio at pinuntahan ang kinaroroonan ni Tingting. Pagkapasok ni Mancio sa silid ay nanlaki ang kanyang mga mata noong makita ang mga nakahilirang istanting salamin na punong-puno ng mga grocery product. Mukhang nag-hoard ng pagkain ang nakatira rito ah. Oo nga bay Mancio. Bay Tingting, pwede natin itong dalhin sa bahay nyo para i-stock sa tindahan. Kapag nagkaroon talaga ng maraming zombies ang buong lalawigan, ay kailangan natin ng pagkain na may papakain sa mga makikita nating survivor. Tamang-tama, maluwag naman ang van na dala natin. Pwedeng-pwede natin ikarga lahat yan. Sabi naman ni Tingting. Sabagay, tama ka bay Mancio. Pero saka na natin hakutin kapag nakasiguro tayong makakaalis tayo dito ng ligtas. Rosalia, pakisundo na sa baba si Kuya Lino. Ang sabi niya kasi, kung clear na dito, saka siya aakyat. Sige. Bumaba na nga agad si Rosalia. Mahal, ayos na sa itaas, walang tao. At mukhang nakalikas ang mga nakatira rito bago pa nagkagulo. Okay sige, kunin mo na yung bag, ako naman dito sa isa. Uwi ka pa ni Lino at inilak na ang gate. Naabutan nilang nagmimerienda na ang tatlo. Dami niyong pagkain ah. Oo bay Lino, may isang kwartong pagkain rito. Mukhang mayamang inchik ang nakatira eh. Dahil puro larawan ng mga tsekwa ang nasa dingding. O sige, kapag tapos na kayo magmerienda dyan, sundan niyo na lang ako sa itaas. Doon tayo magmasid. Uwi ka pa ni Lino at agad tinungo ang direksyon ng pinto papaakyat sa rooftop. Open area ang rooftop at may isang basketball ring. May cyclone wire naman na nagsisilbing dingding para hindi mahulog ang bola ng mga maglalaro roon. Saktong-sakto ang posisyon na ito ah. Kitang-kita natin ang pinakagitna. Uwi ka pa ni Lino. Kumuha si Rosalia ng mahabang upuan at kanya-kanyang silip na sila sa teleskopyo. Ilang saglit pa ay may pumaradang isang truck sa unahan. Kusang nagbukas ang likurang bahagi at naglabasan ng hindi mabilang na mga zombies. May dalawang SUV rin ang dumating na nakaset up. May mga bakal na rehas ang bintana at hindi basta-bastang masisira ng mga zombies. Lino, 12 o'clock, mga armado. Mukhang sila ang naghahakot ng mga zombies sa lugar na ito. Oo, Rosalia, tama ka. Bilangin mo kung ilan ang tao na kasama nila. 12 Lino ang nagmula sa dalawang sasakyan. Tapos, 2 naman ang nagmula sa trailer truck. Sino kaya sa kanila dyan ang taong may kakayahan sa kuryente? Tingin ko Lino, yung lalaking tumayo sa gitna. Kasi lumalapit sa kanya ang mga zombies. Pero lumalayo rin agad. Mukhang natatakot sa kanya. Habang patuloy na nagmamasid ang dalawa, ay lumabas naman mula sa pinto sina Tingting, Mancio at Kulas. Lino, anong balita dyan? Tanong pa ni Kulas. Narito na Kulas ang mga hinahanap natin. Pero tila nangungulekta sila ng mga zombies mula sa kung saan. Dahil may dala silang isang truck ng mga zombies eh. Oh, ito ang teleskopyo. Kayo muna mag-obserba. Balitaan nyo ako kapag may pagbabago. Doon muna ako sa ibaba. Pag-aaralan ko ang mapa ng area kung saan tayo pwedeng lumusot kapag nagkagipitan. Kailangan palagi tayong may exit plan. Lalo kung ganito na marami silang ikinalat na mga zombies. Sige Lino, kami na ang bahala rito. Uwi ka pa ni Kulas. Bumaba na nga muna si Lino sa 3rd floor ng bahay at sinamahan naman siya ni Rosalia. Rosalia,
Pa-open naman sa laptop mo ang mapa ng area na ito. Okay, sige. Pagkalatag ng laptop ay saglit siyang iniwan ni Rosalia at pagkabalik ay may dala na itong nakakahon na inumin at mga biskwit. Sa kanila pinag-aralan ang pasikot-sikot na daan ng lugar. Samantala, sa bahagi naman ng San Agustin, pagsapit ng pasado alas 7 ay tumulak na sina Rafael, Micaela, Mang Magno at Rigor patungo sa sentro. Pansin nila na tila biglang naging ghost town ang lugar. Maraming mga tao ang nagsilikas pansamantala sa takot na mismong buong bayan na ang sakupin ng usok at mamatay silang lahat. Tinawagan ni Rafael si Detective Jimenez. Hello, Detective. Anong balita dyan? Hindi maganda, Rafael. Nasa itaas ako ng gusali pero malayo sa area. Nakita ko ang mga nangyari sa mga kasamahan kong pulis. Pati na si Captain Gonzales. Wala na siya. Kumusta iyong taong may pakana noon? Naroon pa ba sa lugar? Oo, Rafael. Naroon pa rin siya. Parang may hinihintay. Sige, Jimenez. Kami na ang bahala. Huwag ka na lang munang lumapit doon para hindi ka maging nilugaw na karne. Okay, sige, Rafael. Sagot pa ni Detective Jimenez at pinatay na ang tawag. Hello, Mang Magno. Anong plano natin rito ngayon? Wika pa ni Rafael sa cellphone. Sabi naman ni Mang Magno, kami ang haharap, Rafael. Dumistansya lang kayo kaunti. At kapag hindi namin kinaya, tumakas na kayo. Sigurado ka, Mang Magno? Magandang plano yan? Oo, Rafael. Kasi kung hindi namin kakayanin, ay wala rin kayong magagawa. Kailangan mo nang dalhin rito si Nalino. Okay, sige. Sagot pa ni Rafael kahit pa hindi naman talaga siya sumasang-ayon sa plano ng magninong na antingero. 2 kanto ang layo sa mismong sakop ng affected area ay inihinto na ni Rafael ang sasakyan nila ni Micaela. Nagtuloy naman ang sasakyan ng magninong. Pagkababa ng dalawa ay nakita nilang nakatayo na ang lalaking salarin na si Simon. Sa wakas, dumating rin kayo. Tanghali ko pa kayo hinihintay. Akala ko, hihintayin niyo pang ubusin ko sa pagpatay lahat ng mga taong narito bago kayo magpakita. Sumagot naman si Mang Magno. Sino ka? At bakit ka nang gugulo sa bayan na ito? Ako si Simon, isang druid galing sa Indonesia. Pero matagal na rin naman akong babalik-balik sa bansang ito. Kaya natutunan ko na rin ang magsalita ng lingwahe nyo rito. Huwag kayong masyadong magalit sa akin, ha? Walang personalan, trabaho lang ito. Napag-utusan lang. Malamang may ideya na kayo kung sino ang nag-utos sa akin. Sakit na kayo sa ulo ng mga boss. Kaya ako na ang inutusan na magligpit sa inyo. Ah, ganun ba? Pakisabi na rin sa mga boss mo na sila naman ay sakit na ng lipunan na kailangan linisin. Ano, magkikwentuhan ba tayo rito? O susubukan na natin ang kakayahan natin sa isa't isa? Wika pa ni Mang Magno. Tumawa naman ang lalaki si Simon. Di sige, lumapit na kayo rito nang masimulan na natin. Huwag kang madaya, Herodes. Hindi pa tayo nagsisimula ay talo na kami kung dyan tayo. Dahil nababalutan na ang kinakatayuan mo ng usok. Dito tayo sa neutral ground. May utak ka rin pala. Sige, taman-tama. Matagal na akong walang nakakaharap na may malakas na kakayahan. Naglakad na nga si Simon papalayo sa affected area na kanyang ginawa. Naglakad naman patungo sa may basketball court sina Mang Magno at Rigor para sundan sila ng lalaki. Huminto sila sa bandang gitna. Kumumpas sa hangin si Simon. May lumabas na isang kahoy na tungkod na may batong itim sa dulo. Itinuro iyon sa dalawa. Mabilis naman na ipinagdikit ng magninong ang kanilang mga braso at ikinumpas ang kamay pa itaas. Nagkaroon ng kulay transparent blue na barrier. Doon tumama ang malakas na enerhiya na pinakawalan ni Simon. Lumika iyon ang tunog na parang malaking bola na pinalo. Inulit pa ni Simon ang pag-ataking iyon ng 5 magkakasunod pero hindi natinag ang barrier. Samantala sa loob ng barrier
ay pinagpapawisan na ng buo-buo sina Rigor at Mang Magno. Ninong, ang lakas niya! Kung hindi lang tayo dalawang magkatulong na gumawa ng barrier, malamang kanina pa basag ang depensang ito. Oo anak, alam ko. Ibang level ang kapangyarihan niya. Pero hindi tayo pwedeng magpahalata na natatakot tayo o mas mahina tayo kaysa sa kanya. Sa susunod niyang atake, sanggain lang natin. Sabay baba ng depensa at tayo naman ang bumato ng pinagsama nating Tigalpo. Hindi pwedeng maubos na lang ang lakas natin sa pagsangga ng mga atake niya. Tumango naman si Rigor. Noong muling nagpakawala ng Sator si Simon ay 3 sunod-sunod. Pagkatapos noon ay nakita niyang nawala ang barrier at nasundan ng isang malakas na Tigalpo patungo sa kanya. Itinaas niya ang hawak na tungkod at nagkaroon ng itim na barrier sa harapan niya. Unang Tigalpo ng Magninong ay napaatras si Simon, kaya ikinalaso niya ang isang paa sa likuran para may tukod siya. Pero noong muling bumitaw ng isa pang atake ang Magninong, ay nabasag ang depensa ni Simon at tumalsik ito. Imposible! Bulong niya sa isip. Dali-dali siyang tumayo at nag-fighting stance. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihang telekinesis. Ito yung kakayahan na magpaangat ng mga bagay sa paligid. Umangat ang malalaking paso at mga basurahang yari sa semento sa paligid ng court. Sa kanya ikinumpas patungo sa dalawa. Mabilis nagdikit uli ng braso ang Magninong. Sunod-sunod ang mabibigat na bagay na bumagsak sa kanila. Maging ang mga bench sa paligid na yari din sa konkretong semento ay naibato ni Simon. Ibinuhos ng dalawa ang kanilang lakas para hindi bumigay ang kanilang barrier. Ninong, anong gagawin natin? Ito na ang huling bahagi ng kapangyarihan na meron ako. Mauubos na to. Oo anak, ako rin. Pilitin nating mapanatili ang barrier hanggang sa matapos siyang magbato ng kung ano-ano. Pagkatapos nito ay sumugod na tayo at lumaban ng mano-mano. Sige Ninong. Sumisigaw na ang Magninong habang pinipiga ang sarili na ilabas ang kanilang kapangyarihan. Makalipas ang 2 minuto ay natapos na ang pagbabato ni Simon ng mga kung ano-ano. Agad nawala ang barrier at sumugod na ang Magninong kay Simon. Nauna si Mang Magno. Bago makalapit ay agad inilatigo ni Mang Magno ang hawak na latigo. Pumulupot iyon sa leeg ni Simon. Pero bago niya pa iyon mahila, ay ipinulupot rin iyon ni Simon sa kanyang braso. Kaya napigilan ang pagkakahila ng leeg ng druid. Nagliwanag ng kulay ginto ang latigo. Tanda ng paggapang ng kapangyarihan upang makaputol lang kahit anong matigas na bagay. Pero bigla ring nagliwanag ng kulay pula ang braso ni Simon. Nagmistula yung nagbabagang bakal. Nanlaki ang mga mata ni Mang Magno dahil ngayon lang siya nakakita ng tao na kayang pigilan ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang sandata na latigo. Isang malakas na hila ang ginawa ni Simon na naging dahilan para kasamang mahila si Mang Magno papalapit. Iniamba ni Mang Magno ang kanyang itak para isaksak sa lalaki. Pero mabilis iyon nawala. Nagulat na lang siya noong makitang nasa kanang bahagi niya na iyon. Nakangisi kasabay ng pagbaon ng malalim na suntok sa kanyang sikmura. Halos lumuwa ang mata ni Mang Magno sa sakit at sa lakas ng puwersa ay tumalsik siya sa direksyong kanyang pinanggalingan. Pagkalingon naman ni Simon sa kanan ay nasa ere na si Rigor, nakaamba na sa pagtaga ang itak. Umusal siya ng mabilisang orasyon, sabay hawak sa kanyang tungkod ng 2 kamay at hinambalo sa gitna ng katawan ni Rigor. Halos lumuwa rin ang mga mata ni Rigor sa lakas ng palo na tumama sa kanyang sikmura. Para siyang pusa na pinalo ng isang mabigat na baseball bat sa sikmura. Lumutang siya sa ere habang papatalsik sa malayo. Parehong flat sa kalsada ang dalawa habang umuubo ng dugo. Akala ko may ibubuga kayo dahil matibay ang nagawa niyong depensa kanina.
Yung pala, hanggang doon lang ang meron kayo. Wika pa ni Simon. Nakapwesto naman si Micaela sa itaas ng gusali at nakatutok na ang sniper's gun. Kahit naka-silencer iyon, ay hindi naman nakaligtas sa matalas na pandinig ng druid. Iniharang lang noon ang hawak na tungkod at doon tumama ang bala. Napangiti si Simon. Tinignan niya ang mga basag na mga paso at sementong upuan sa may unahan ng court. Ikinumpas niya doon ang kanyang kamay, sabay ikinumpas naman paturo sa kinaroroonan ni Micaela. Agad nagradyo si Rafael. "Micaela! Umalis ka na dyan!" Agad isinabit ni Micaela ang strap ng baril, paikis sa katawan niya. Sabay takbo sa kabilang gilid ng gusali na kinaroroonan niya at tumalon. May nakahanda na siyang harness sa katawan at tali na ginagamit ng mga mountain climber. Padive na siyang tumalon at saktong pagkatalon niya lang ay nagsibagsakan na agad sa ibabaw ng gusali ang mga basag na konkretong upuan at basurahan na mabibigat. Si Rafael naman ay unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ng magninong. Sa tingin niya ay hindi mananalo ang dalawa sa labanang iyon. Malayo ang agwat ng kanilang kapangyarihan sa druid na kaharap. Pinilit ni Rigor na tumayo. Inusal niya ang pinakamalakas na buhay na salita na kanyang alam. Sabay sumuntok sa sementong kinakatayuan. Nabiyak ang lupa at umuga ang paligid. Gumapang ang biyak patungo sa kinaroroonan ni Simon. Pero ikinumpas lang ni Simon ang kamay niya paturo sa gumuguhit na biyak at kinumpas palihis. Kaya sa isang puno iyon nagtuloy at nabuwal ang puno. Dahan-dahang naglakad si Simon patungo kay Rigor. "Ang bata mo pa! Pero may malakas ka ng kapangyarihang tinatangan. Maganda yan! Pero hindi sapat para dalhin mo rito sa akin at ilaban." Wika pa ni Simon, sabay baon ng suntok sa sikmura ni Rigor. Gumanti rin ng suntok si Rigor, pero sinalag lang iyon ni Simon at isang malakas na suntok ang ibinigay sa muka ng binata. Napasubsob sa lupa si Rigor. Nilapitan iyon muli ni Simon at sinipa ng 2 beses sa sikmura. Noong ikatlong sipa ay kinapitan iyon ni Rigor at gagamitan dapat ng grappling. Pero mabilis yumuko si Simon at hinawakan si Rigor sa bato. Tila 10,000 boltahe ng kuryente ang gumapang kay Rigor. Nangisay siya ng todo at nabitawan ang kinapitang binti. Ibinaba ni Simon ang tungkod tapos hinawakan si Rigor sa balakang at sa bato. Saka iniangat. Nagmistulang manika si Rigor na walang bigat noong ibato siya ni Simon sa isang malaking puno. Pumalo ng malakas roon ang katawan ng binata at nawala ng malay. Sunod namang nilapitan ay si Mang Magno. Nakatayo na si Mang Magno. Kahit nag-aalala ng sobra sa inaanak ay hindi niya pinapakita. Lalo silang matatalo kung magpapakita siya ng kahinaan. Hawak ni Mang Magno ang itak at kaliwat ka ng tinataga si Simon. Pero mabilis ang galaw ng druid. Nasasangga iyon ng tungkod. At ang kakaiba pa sa tungkod na iyon, dahil kapag doon tumatama ang pagtaga ni Mang Magno, ay tila isang matigas na bakal ang kanyang tinataga, na bumabalik sa kamay niya ang malakas na vibration. Sa isang mabilis na ikot ay tumalikod si Simon at isinaksak ang ibabang bahagi ng tungkod sa sikmura ni Mang Magno. Napaatras ito sa lakas ng pagkakasaksak at noong muling humarap ay isang malakas na pagpalo naman ng tungkod ang iginawad mula sa itaas paibaba na ang punteriya ay ang ulo. Isinalag ni Mang Magno ang itak pa itaas habang hawak niya sa kaliwang kamay ang dulo ng itak at sa kanan naman ang hawakan. Pero sa lakas na magpalo ng druid ay napaluhod si Mang Magno at sa bigat ng sinasalag na atake ay wala na siyang nagawa noong lumapit palalo si Simon at tinadyakan siya sa mukha na nagpatimbuwang sa kanya. Nabitawan niya ang itak. Habang siya ay nakatihaya, nilapitan siya noon at hinawakan sa kwelyo,
Saka binayo ng binayo ang mukha ng malalakas na suntok. Halos madurog na ang mukha ni Mang Magno sa lakas ng mga suntok. Habang abala sa laban sina Mang Magno at Simon, ay palihim na hinihila ni Rafael ang walang malay na si Rigor papalayo. Sinalubong naman siya ni Micaela at ito na ang pumasan sa binata at isinakay sa sasakyan. Muling bumalik si Rafael sa pinaglalabanan nila Mang Magno at ng druid. Pagkabalik niya ay nakita niyang tila madudurog na ang mukha ni Mang Magno, kaya agad siyang dumukot ng granada at inihagis iyon sa malayo para doon naman matuon ang atensyon ni Simon. Binitawan naman noon si Mang Magno at tumingin sa direksyon ng pinagsabugan. Doon na lumabas si Rafael sa kanyang pinagtataguan at naglabas ng 2 handgun na may nakalagay na double action bullet. Mas malakas iyon sa pangkaraniwan at mas puwersado. Sunod-sunod ang tama noon sa dibdib ni Simon. Pero dahil sa taglay na kabal na sinusuportahan ng alay na sariwang dugo, kaya hindi iyon tumatagos sa katawan ng druid na si Simon. Nagagawa namang mapaatras at masaktan kaunti ang lalaki. Patuloy si Rafael sa pagpapaputok hanggang sa maubos ang bala ng 2 baril. Saka siya naghagis ng 2 flash grenade sa harapan ni Simon. Nakasalamin na si Rafael kaya nagagawa niya pa rin makakita kahit kasagsagan ng pagliwanag noong grenade. Dali-dali niyang pinasan si Mang Magno at inilayo sa lugar. Pagkarating niya sa kotse ay nasa driver's seat na si Micaela habang bukas ang pinto sa likuran. Agad niyang ipinasok roon si Mang Magno at sumakay. Agad namang pinaharurot iyon ni Micaela ng pagpapatakbo, papauwi sa bahay na kanilang tinutuluyan. "Bilisan mo pa, Micaela! Nanganganib si Mang Magno! Grabe ang inabot niya!" Sumagot naman ang dalaga. Bakit hindi natin idiretso sa ospital?" "Hindi pwede, Micaela. Nasa unahan lang ng munisipyo ang ospital. Hindi malayong maabot iyon ang kapangyarihan noong lalaki kung palalawakin niya pa ang sakop ng usok. Mas ligtas roon sa bahay, malayo na yun masyado." Agad kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone at may tinawagan. "Hello, Lino, nasaan kayo ngayon?" "Narito sa Santa Monica, bakit?" "Lino, hindi maganda ang sitwasyon namin rito ngayon. Sinugod namin ang lalaki may pakana noong kaguluhan rito sa San Agustin. Simon raw ang pangalan niya at isa siyang druid ng Indonesia." "Ano yung druid, Lino?" Sa pagkakaalam ko, ay mga babaylan din. Kaso sa ibang bansa, marami sa mga babaylan ang nasiraan ng bait at naligaw ng landas. Kaya karamihan sa kanila ay nasa panig ng kaliwa at may direct contact sa Astra o sa Underworld. Kaya kapag may kailangan silang isagawang malaking pagsalakay, ay mag-aalay lang sila ng sariwang dugo at bibigyan sila agad ng kapangyarihan na mga burhamin." "Lino, baka pwede kayong pumunta rito ni Tingting. Walang malay pareho si Mang Magno at Rigor. Mukha silang bilas ang isda sa tinamong bugbog. Sa tingin ko nga ay 50-50 na ang kalagayan nila. Wala silang malay pareho ngayon. Hindi ko rin sila madala sa ospital dahil malapit lang din iyon sa kinaroroonan noong druid. Kaya delikado pa rin. At alam natin pareho na hindi uubra ang benda-benda rito. Kahit anong gamot ang isaksak ko sa kanila, ay baka ikabilis lang ng pagpanaw nila. Lalo at malakas na kapangyarihan noong druid ang kanilang tinanggap. Lino, alam kong may magagawa ka rito sa 2. Hindi pwedeng mapahamak ang mga ito. Mabibilang na lang sa daliri ang may kakayahang katulad nila. At kapag namatay sila, ay mas lalo tayo magiging tagilid." "Rafael, relax ka lang. Nasa bahay na ba kayo?" "Wala pa, Lino. Nasa sasakyan pa kami, papauwi." "Ganito ang gawin mo, Rafael. Pagkarating sa bahay, ay linisan mo na sila at lagyan ng dextrose. Tatawagan ko muna si Clea at magpapahatid kami riyan." "Okay, sige, Lino. Sana bilisan mo." "Oo, Rafael. Pipilitin ko makarating agad dyan." Sagot pa ni Lino at pinatay na ang tawag. Habang tumatakbo ang sasakyan, ay nagre-reload naman si Rafael ng bala sa kanyang mga baril dahil baka may humarang pa sa kanila ng mga kalaban. Naglagay na rin uli siya ng mga pampasabog sa bulsa ng kanyang cargo pants. Pagkarating sa bahay ay agad nilang pinagtulungan ang 2 na ihiga sa gitna mismo ng sala. Sinapinan lang nila iyon ng bani.
Si Micaela naman ay inihahanda ang dextrose na ikakabit sa dalawa, habang si Rafael ay nagsasara ng mga bintana para hindi makita mula sa labas ang nangyayari sa sala. Lalo at katabi lang ng bahay na kanilang tinutuluyan ang bahay ng may-ari noon. Pansamantala muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 262. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.